Magandang araw sa inyo lahat. Ito ang sinabi ng dakilang Diyos Ama na lumikha ng mundo dito sa akin. Bansang Pilipinas, mag-ingat kayo sa mga bagay na darating ng mga panganib. Pero ang sabi niya, ang mga panganib na ito ay lilihis, lalo na itong gera. Ang gera nito ay nakakaabot sa ibang bansa. Tinatawag ito, World War III. Ito'y nakasaad na sa Biblia. Karian laban sa karian, bansa laban sa bansa. Pero sabi niya sa akin, hindi raw madadamay ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas daw, ito ang pinili na lugar para dito ipalaganap ang katotohanan ng dakilang Diyos sa lumikha ng mundo ito. Mahal niya raw ang Pilipinas. Pero sa panahon ito ngayon, sa mga tao namumuno dito sa bansang Pilipinas na walang inatupag kundi lukuhin ng taong bayan, pero ang sabi niya, siya rin gaganti at siya rin magpaparusa sa taong din ito kasalukuyan. Lahat daw ng bagay, ang Diyos ang nakakaalam. Nakikita niya lahat ng ginagawa. Ang lahat, bawat tao ay pinababayaan. Pero wala daw talagang, bihira lang daw ang mga pinuno sa buong mundo o sa ibang na matitino. Pero may pinuno na din daw na may takot sa kalasarili at may pagpahalaga sa taong bayan. Pero sabi niya, ang mga nagkasala raw sa mga korupsyon, sa may kakibat ang flood control, ito'y parusahan daw niya sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ayon naman sa hindi, ay sinabi niya, uupo daw talaga si Sara Duterte upang maging presidente. Pero sabi niya, si Sara Duterte po nakaupo, tutulong daw siya bilang Diyos sa mga plasala na lahat ng mga may pananagutan sa pera ng kapanabayan sa flood control ay may pakulong sa pamagitan ng batas ng tao, sa pamagitan ni Sara Duterte. Kung makalusot man kayo ngayon sa batas ng tao, dahil kayo ang may kapangyarihan, pero si Sara Duterte gagamitin ng Diyos upang mapairal din ang batas ng tao at ang Diyos ay magsasalib na. Pero ito, sabi ko sa inyo, mga taong bayan, magdasal kayo para sa bansang Pilipinas at mga OFW, magdasal kayo para huwag kayo madamay sa gera, lalo na sa Middle East o sa ibang bansa ngayon. Dito sa bansang Pilipinas, huwag na kayong mangarap na mag-abroad dahil wala nang kinabukasan sa abroad. Nandito sa Pilipinas, bagamat ang Pilipinas, kung hindi lang sana nagluluko ang mga pinuno, ang Pilipinas sana ay napakayaman at hindi maghihirap ang bansa. Pero napupunta lang sa sarili interes. Bato-bato sa langit ang tatamaan ay huwag magagalit sapagkat pag ang Diyos na bumilos, hindi na magpipigil kung saan kayo dadamputin. Kaya nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang pamumuno ni Sara Duterte hanggang sa may lupa pang natitira. Kaya pagpunyin niyo sa Pilipinas na andito ang Diyos na siyang nagbibigay buhay sa bansa. Kaya purihin ang dakilang Diyos na nagbibigay halaga sa mga taong nagbibigay din halaga sa Kanya. Nandito naman ako ngayon na tumatayin sa Diyos. Tulungan niyo kong manalangin. O dakilang Diyos na lumikha ng mundo ito at makapalan sa lahat. Bilang iyong pinagkakatiwalaan, sinasama ko sa iyo, ingatan mo po ang bansang Pilipinas at parusahan niyo na po ang mga pinuno na hindi karapat-dapat sa iyo at naluloko ng taong bayan. At bigyan niyo po ng halaga kung sino karapat-dapat po. Paupuin siyang bigyan niyo ng kapangyarihan at basbasan mo sa pamagitan na yung banal po ng kapangyarihan bilang Panginoon at magpanan Diyos sa lahat. Maraming salamat po suli. Purihin po rin. Dakilang banal magpanan ng pangalan. Maraming salamat sa lahat.